iniwan mo ba si Kyle? Sagutin mo ko, Andrew. Nanatiling nakakuwalyo ang mga kamay ni Jeric sa natatakot na binatang doktor. Nakataas ang mga kamay nito at umiiling. Hindi Jeric, hindi ko siya iniwan. Maniwala ka sa akin. Hindi makasagot ng maayos ang lalaki. Alam mo, Andrew, matagal na ako nasa serbisyo ng pakikidigma. Marami na akong nahuling kalaban at pinaamin. Kaya alam ko ang taong nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Sa tingin mo ba, kumbinsido ako sa sinasabi mo? For God's sakes, Jeric, hindi ko siya iniwan. Alam na Diyos ang buong katotohanan. Tinulungan ko pa nga siya pero huli na ang lahat. Sinubukan ko man laban pero mabilis ang pangyayari. Sa tingin mo ba isa rin akong bihasa sa labanan tulad nyo? Doktor ako, Jeric, hindi ako pumapatay ng tao. Nanahimik sandali si Jeric pero nanatiling nakatutok ito sa mukha ni Andrew. Galit ang mga titig na parang tago sa kaluluwa. Sana nga totoo ang mga pinagsasabi mo, Andrew. Magbibigay ako sa iyo ng isang maikling kwento. Kani-kanina lang ay bumalik kami mula sa mall na naglalakad at napadaan kami kung saan ka nagtago. Noong bagong dating tayo dito sa ospital. Alam mo bang nakita ko ang warak na inaagnas na bangkay ni Kyle sa labas ng pinto kung saan ka nagtatago? Inobserbahan ko siya at ang lugar. Nakita ko ang basyo niya at baril sa malayo. Naubusan siya ng bala kaya wala siyang choice kundi magtago. Pero bakit hindi siya nakapasok? Jeric, sinubukan ko siyang papasukin pero naabutan na siya ng infected. Hindi ko na mabuksan ang pinto. Palusot pa ni Andrew. Umangat ang isang kamay ni Jeric para pahintuin si Andrew. Nakita ko rin ang ilang yupi ng kahoy sa pinto. Manipis lang ito. Malakas ang pagkakayupi ng pinto at halatang may kumakatok ng malakas at nagmamadali. Hindi magagawa ng infected yon kung may tao sa labas. Ibig sabihin, si Kyle ang kumakatok. Humihingi ng tulong sa'yo pero hindi mo pinagbuksan. Alam mo ba kung bakit? Dahil isa kang malaking duwag. Oh God! Napaiyak bigla si Andrew. Magulgol ito ng iyak at tumama naman sa konsyensya niya ang pangyayari. Binitiwan siya ni Jeric. Dumausdos naman pababa si Andrew at napaupo na nakasandal sa pader. Umihikbi ang patuloy ang paggagos ng luha. Hindi ko sinasadya yun, Jeric. Hindi ko sinasadya. Gusto kong pagbuksan si Kyle pero hindi makagalaw ang katawan ko. Hindi ko kaya. Wala pa akong na-encounter na ganitong sitwasyon. Nagpanik ako. Pero maniwala ka sa akin, Jeric. Hindi ko ginustong mamatay si Kyle. Hindi rin kasi siya sumunod sa akin eh. Nagpaiwan kasi siya sa labas. Pero nung pagdating niya, marami nang infected. Napalibutan na kami. Patawarin mo ako, Jeric. Please, patawarin mo ako. Halos nakaluhod si Andrew sa kinakatayuan ni Jeric. Isa kang malaking peligro sa grupo, Andrew. Hindi ka pwedeng pagkatiwalaan. Isa kang taksil at manggagamit. Malaking kawalan sa grupo si Kyle. Isa siyang magiting na sundalo. Pero sinayang mo lang ang buhay niya. Pamilyadong tao si Kyle at tapat sa tungkulin. Hindi katulad mo, isang babaero at manloloko. Naturingan ka pa naman professional na doktor. Natahimik si Andrew sa sumbat ni Jeric. Naglakad naman ang Marino palabas ng silid. Pero huminto ito sa pintuan at tumingin ulit sa umiiyak na doktor. Subukan mo pang gumawa ng ganitong karataduhan, Andrew. Papatayin kita. Tandaan mo ito. At iwasan mo na si Nika. Sinasaktan mo lang silang dalawa ni Danny. Makita ko pang magkasama kayo ulit. Sasabihin ko sa kanya ang lahat ng nalalaman ko. Tandaan mo yan. Sinara ng malakas ni Jeric ang pinto nang lumabas siya. Tulala pa rin si Andrew na nakaupo lang sa sahig. Isang araw ang nakalipas. Busy ang lahat sa usual routine sa ospital. Si Danny naman ay tumutulong na rin sa mga nagtatrabaho sa loob ng gusali. Nagra-round si Doc De Selva sa mga wards at nasa likod niya si Danny na may hawak na ibang kagamitan. Napansin naman ng binata na hindi siya gaano kinikibo ng doktora. Medyo nakwardan si Danny dahil sa malamig na trato ng babae. Baka siguro dahil sa kiss namin nung nakarang gabi, kaya iniisnab ako nito. Nakakaya naman. Bulong ni Danny sa sarili. Nagkasulyapan pa sila sandali ni Andrea pero hindi man lang itong umiti o nagsalita. Gusto nang umalis ni Danny dahil sa hiya. Binigay na ni Danny ang mga gamit sa isang nurse at nagpaalam muna siya. Sinundan naman siya ng tingin ni Andrea pero hindi siya tinawag. Pababa na ng hagdan si Danny
nang makasalubong niya si Jeric. Ay kuya, bati niya. Sakto lang pala at nandito ka. Halika rito at may kailangan ako sa'yo. Inakbayan ni Jeric si Danny at hinila paakyat ng gusali. Teka kuya, saan tayo pupunta? Doon tayo sa itaas kasi walang tao. May gagawin tayo. Ha? Kuya, hindi tayo talo ha. Ayoko ng ganyan. Aray ko, binatukan ni Jeric si Danny. Gago, kung ano-anong pinag-iisip mo dyan. Pupunta tayo sa taas para personal kitang isasanay sa pakikipagdigma. Tila magiting na wika ni Jeric. Natigilan si Danny at nanlaki ang mga mata. Baka sa mukha ng binata ang determinasyon. Ganun ba kuya? Pero bakit ako? Naniniwala akong magiging isa kang magaling na tagapagtanggol, Danny. Kahit sibilyan ka, nakikita ko sa puso mo ang umaalab na katauhan ng isang sundalo. Masyadong delikado ang panahon natin ngayon. At di ako palaging nariyan para proteksyonan kayo. Kaya ngayon pa lang ay isasanay na kita. Sa lahat ng nalalaman ko, para pagdating ng panahon, ikaw na ang papalit sa akin kung sakaling wala ako rito. Okay kuya, gagawin ko ang makakaya ko. Pero tandaan mo ito, Danny. Maigpit akong trainer. Dati akong drill sergeant ng Marine Corps at alam ko kung paano inaasa ang isang pipitsuging sibilyan para maging isang mataas na mandirigma. Kaya humanda ka at hindi ito basta-basta trainer lang. Nakuha? Yes sir. 3 araw ang nagdaan. Magkasama si Cheryl at Nika. May dala silang bagong laban na hospital supplies at ibibilad nila sa rooftop ng ospital. Nakita nila si Jeric at Danny na nasa itaas na at tila pinag-e-exercise nito ang binata. Di muna pinansin ng 2 dalaga ang mga lalaki. Matapos makapagsampay ay lumapit ang mga dalaga kina Jeric. Wow! Machong-macho ka na, Danny ah. Baka magka-abs ka na niyan. Biro ni Cheryl. Tuloy-tuloy lang si Danny sa pag-push up niya. Nakapadyama ito na green at naka-white sando. Kahit 6:30 AM pa lang ay naliligo na ito ng pawis. Hindi sinugot ni Danny si Cheryl dahil humihingal pa ito. Okay Magot, attention! 10 minutes break. Sir, yes sir! Tumayo si Danny at sumaludo kay Jeric. Parang engot na nga. Anong tingin mo sa sarili mo, sundalo? Sabat ni Nika. Tumingin naman si Danny sa 2 babae. Ngumiti lang ito. Kumaganda talaga ang maga ko kung may mga magandang dalaga sa paligid. Pagbibiro pa ni Danny, tumaas naman ang kilay ni Nika. Kuya Jeric, bakit po pinapahirapan si Danny? Anong meron? Tanong ni Cheryl kay Jeric. Sinasanay ko yung batang yan para gumaling sa pakikipaglaban. Para kung sakaling may mangyaring hindi maganda at wala ako, at least andyan siya para proteksyonan kayo. Ah, ganun ba? So sa letter of fortune na pala itong si Danny. In fairness ha, nagkaka-abs na yan ngayon. Napakagatlabi pa si Cheryl nang makita ang katawan ni Danny. 3 days pa lang yan, Cheryl. Pagmamalaki ng binata, puno ito ng kumpiyansa at good energy. Sus, hindi na namin kailangan ng tulong nito Kuya Jeric. Sa laki pa lang ng katawan ni Andrew, kayang-kaya niya nang ipagtanggol kaming lahat. Sabat ni Nika na boses iritado na. Tinignan ni Jeric si Danny. Alam niya ang pagkatao ni Andrew. Subalit, hindi na lang siya sumagot dahil baka lumala lang ang sitwasyon. Okay Magot, let's continue. Sigaw ni Jeric. Yes sir. Pagsaludo naman ni Danny. Bakit manggot? Pilyang sagot ni Cheryl. Ganyan ang tawag namin sa mga trainer pa lang, Magots, dahil hindi pa sila nakakapagsimulang sumibol. Ha? Bagay lang yan tawagin manggot. Wala namang kwenta yung patrain-train na yan kuya eh. Nagsasayang ka lang ng oras sa lalaking yan. Dapat si Andrew na lang sinasanay mo. At least gwapo na, matapang pa. Sagot naman bigla ni Nika. Nika, what the fuck? Naririnig mo pa ba sarili mo? Hindi ka pa rin ba makamove on? Hello? The world is ending. Pero ang iniisip mo pa rin, ang sinasabi mong pagtataksil ni Danny sa'yo noon. Nasabi mo, nahuli mo lang na may kasamang babae sa kwarto niya. Grabe ka naman. Can't you just let go? Hindi na normal ang mundo ngayon. Tapos puro love life lang ang iniisip mo. Ano to? Telenovela? Sabat ni Cheryl, naritado sa pagiging makulit masyado ni Nika. Hindi siya sumagot at umalis na lang bigla. Hoy! Nika! Hoy! Tinawag pa ni Cheryl ito, pero hindi siya hinintuan ng kaibigan at bumaba na ito ng rooftop. Sensya na talaga kayo ha.
Hindi ka total as talaga eh. Anyway, good luck na lang sa training nyo ha. Take care. At Danny, para makabawi ito, pampalakas. Mwah! Nag-flying kiss pa ang chinitang si Cheryl kay Danny at nakangiting umalis. Napangiti naman si Danny at halatang kinilig. Subalit, inapakan siya sa likod ng naka-combat boots na si Jeric. Kung may oras ka pa para makipaglandian, sige, bigyan mo ako ng another 50 push-up, Magot. Nakangiting utos ni Jeric at umiling na lang si Danny. Itutuloy. Mga